Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Nagpapaabot po sa inyo ng isang magandang oras sa ating pong pagtatalakay ng napakahalagang issue ngayon, ang COMELEC at ang pakikialam ng China sa ating pong bansa. Atin po itong himay-himayin sapagkat napaka-importante po nito. Kaya nga po kung kayo po ay kasama ko sa paninindigan na dapat ipagtanggol po natin ating soberenya laban sa China at ipagtanggol po natin ating demokrasya laban sa mga korap na mga Pilipino na siya pong namamahala sa karamihan ng sangay ng gobyerno. Abay, ipakalat po ninyo ito pong ating mga YouTube episode sapagkat nais ko po kayong sabihan na isa ito sa mga maasahan po ninyo lumalaban para po sa katotohanan. Nakakalungkot lamang sapagkat mukhang karamihan ng ating mga kababayan ang hinahanap ay entertainment, maritesan, yung mga kung ano-ano mga pagbabangayan. Ito po ang nakakataas ng subscribers listing. Tayo po ay nasa 119,397 subscribers. Konti na lamang po, magiging 120,000 na tayo. At ang ating pong ambisyon ay umawat po tayo sa 1 milyon sapagkat ito pong ating kawal ng demokrasya ay ginawa na po natin foundation upang sa ganun magkaroon po tayo ng karapatan na pakinggan ng United Nations o ng China o ng ating pong gobyerno pag tayo po ay magpapadala sa kanila ng resolusyon ng ating pong samahan, ang Kawal ng Demokrasya Foundation Incorporated. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, isa lamang po ang kailangan ninyo para maging member. Una sa lahat, maging subscriber po kayo. Ano pong gagawin ninyo? Pag kayo po'y nanonood sa aking YouTube program, itong Kawal ng Demokrasya, pakipindot lamang po yung button sa baba nakalagay, subscribe. Subscription na po yan. Subscriber ko na po kayo. Tapos ipadala po ninyo ang inyong pangalan dyan po sa telepono ko. I-text ninyo. Ilagay po ninyo, I am a subscriber. Maintindihan ko na po na gusto ninyo sumapi sa Kawal Demokrasya Foundation. At yan lamang po inyong gagawin. Ilagay lamang ninyo inyong pangalan, edad at lugar ng inyong pinanggagalingan. Upang sa ganun, mapadalan po namin kayo ng ID at Certificate of Membership bilang subscriber ng ating pong mabunying at palaban na palatuntunan na ang titulo ay Kawal ng Demokrasya. Okay, ulitin ko po, para maging subscriber po kayo, o maging membro kayo nitong Kawal ng Demokrasya Foundation Incorporated. Ito po ay nakarehistro na at kinakailangan lamang natin ay maitala kayo sa subscribers database. Kung kayo po ay dati ng subscriber, mag-text pa rin po kayo, sabihin nyo, I am an old subscriber. This is my name, my age, and my address. Kailangan po natin yan para pagpapadala po sa inyo ng inyong membership card. Ipapa-imprint po natin ang membership card ninyo at ipapadala sa inyo ang certificate of membership para meron po kayong katunayan na kasama kayo nakikibaka laban sa korupsyon, laban sa China, at ngayon kasama po kayo sa programa ng paghiling na mapalitan na ang COMELEC chairman sapagkat ito po'y napakakurap. Alam po ninyo,
yung pagdanakaw ng mga taong gobyerno, para po ba tanggap ng Pilipino yan? Hindi na po sila galit. Hindi sila galit kay Michael Yang sa barkada at cabinet member ni Rodrigo Roa Duterte na tayo po ay pinagnakawan nung tayo po ay namamaluktot sa hirap gawa ng pandemic COVID-19. Abay, umutang na malaki ang ating gobyerno, pambili ng mga face mask, face shield, at bakuna. Ang bakuna po nila, yung Sinovac, ay ibinulgar ko sa aking pong programa na suspindi po tayo ng 2 linggo sapagkat ang sabi ng YouTube, para kung binayolate o tinampalasan yung kanilang tungkulin na mag-cooperate sa gobyerno hinggil sa Sinovac. Meron pa naman tayong mga ibang mga pwedeng bakuna sa atin noong araw, hindi lamang yung galing sa China na kanilang gamot na napakarami in-order ni Duterte at ni Bongo. Napakarami po nilang in-order sapagkat ang dami pong pera inutang ng Duterte government sa China. At yan po ang sekreto ng China, pautang ng pautang hanggang makonquer ka o maging ari-arian ka na ng China. Hindi sila kinakailangan gumamit ng bomba. Hindi po nila tayo kailangan bombahin sapagkat ang Pilipino napakadaling bilhin, napakadaling lokohin, napakadaling takutin at meron na silang nakaplanta na mga sarili nilang tauhan. At hindi ako magtataka kung nakikinig si Chairman George Garcia ng Commission on Election, makinig ka mabuti. Hindi ako magtataka na ikaw ay tauhan ng China, commissioner ka ng election, tauhan ka ng China, corrupt ka. Uulitin ko para makapagdemanda ka. Sapagkat tatawagin kitang corrupt na commissioner ng COMELEC. George Garcia, Commissioner of the Commission on Election of the Republic of the Philippines, is not only corrupt but very corrupt, criminally corrupt official of this country. Magdemanda ka. Yan ang ebidensya mo, sinasabi ko. Pakalatin po ninyo itong episode na ito, itong ating pong topic na ito para kumalat po, makarating sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga trolls, sa kanyang mga padrino, patron na tinatawag ng kawalan ng demokrasya na corrupt si Commissioner George Garcia ng Commission on Election. Bakit? Ito pong isang ebidensya. Meron pong illegal, malaking kasalanan ginawa ng magdanakaw na isang senador na dati pong Senate President. Ang pangalan ay Chis Escudero. Tinuturo po siya ng Centerways Construction Corporation na padrino na siyang dahilan kung bakit napakalaking flood control budget ang nakuha ng Sorsogon, samantalang wala na naman silang flood control project dyan. Ano po ibig sabihin yan? Si Chis Escudero, na siya pong proponent na siyang tumulong na makuha ni Lubiano, yung po may-ari ng Centerways Construction, yang maraming kontrata ng flood control dyan po sa Sorsogon, ay nagbigay ng 30 million pesos kay Escudero nung siya po'y komandidato bilang senador. Uulitin ko, nagbigay yung may-ari ng construction firm na binigyan na maraming kontratang nagkakahalaga ng bilyones ni Chis Escudero, ang kanyang kaibigan, ang pangalan ay Lubiano.
Inamin po yan sa Senate hearing. Yan po ay nalathala. Wala pong pasubali. Hindi po siya umangal. Ngunit, natuklasan po ng ating pagsasaliksik ng ating staff na ang abogado niya nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy bilang gobernador, tatakbo siya ng senador ng Pilipinas. Siya po ay nanalo at naging Senate President pa. Ang kanyang abogado na nag-file ng kanyang COC o Certificate of Candidacy, walang iba kundi si Attorney George Garcia. Siya ngayon ang COMELEC at siya ngayon ang nag-uutos kay Chis Escudero na paliwanag mo kung bakit hindi ka pwedeng idemanda ng illegal contribution, pagtanggap mo ng illegal contribution sapagkat hindi mo ni-reflect sa ngayon sa batas. Dapat yan ay i-report mo sa COMELEC. Mga kaibigan, harapan po tayo niloloko. Sabi ng isang kaibigan ng pamilya namin, si Raymond Mendoza, nung nagkita kami kahapon sa MOA, ang sabi niya, "O, kumusta ka, Kawadi? Napapanood kita. Ang dami mong inaaway." Hindi ko po inaaway. Pinagtatanggol ko lamang ang ating bansa, pinagtatanggol ko lamang ang katotohanan. Kung away po yan, napakarami ko ng kaaway sapagkat lahat ng mali, lahat ng kumampi kay Duterte, lahat po yan ay may kasalanan. Tandaan ninyo, sinabi ko po yan, lahat ng kumampi kay Duterte ay may kasalanan sapagkat binibindisyonan nila ang crime against humanity na nagawa ni Duterte. Ngayon, sino po si Carbonell? Mamamayan ng Pilipinas, taxpayer, wala pong kaso, walang paglabag sa batas na siya po ay nag-convict. Tayo po ay nademanda lamang sa salang cyber libel sa aking pagbubunyag ng maranyang pamumuhay ng alkalde ng Ilocos Norte, Pedeg Town, mga kaibigan. Ang ebidensya ko ay yung pong COA report at yung kanilang posting sa Facebook. Abay, dinimanda po tayo. Isang komentaryo, 6 na beses tayo dinimanda. 6 na beses ako nag-file ng bail ban sa the same commentary. Yan po ay hindi ko maintindihan at hindi na pinapaliwanag yan sapagkat na-dismiss naman po yung kaso laban sa akin. Nabawi ko na po yung pera ko na almost $500,000 pesos na bail ban ko dahil sa aking pagsasalita ng katotohanan. Yung pong pinakaparusa sa akin, 12 hours magdadrive kami patung Ilocos Norte, mag-appear doon para sabihin lang ng judge, hearing postponed. 12 hours? Hearing postponed? Ganun pa man, dismiss na po yung kaso na yan. Ngayon, hindi po tayo naghahanap ng away na naman. Pero, pag tayo ay didemanda ni Sursugon, politician ng pangalan ay Chis Escudero, hindi pa rin po tayo atras, demanda ka, katabanan kita, animal ka. At yan din po ang ating pong hamon kay COMELEC Chairman George Garcia. Abogado ka ng isang tao na lilitisin mo sa iyong komisyon. Lokohan na ito. Kung niluloko mo sarili mo, lokohin mo sarili mo. George Garcia, malaki ang kasalanan mo. 1922 election is one of the most fantastically impossible, improbable election. Napakalaki pong dayaan yan. Mandaraya ang COMELEC sa ilalim po ni George Garcia. Kung tatamaan po dyan si Bongbong, so be it. Abay, kumakampi pa rin po tayo kay Bongbong sapagkat nasa gitna po tayo ng giyera ngayon laban sa China. Hindi po natin inaaway ang China. Tayo po ang inaaway at tama na meron tayong Pangulo
tama lamang na manindigan si Bongbong Marcos at tama lamang iparating ninyo sa kanya na sumusuporta ang kawal ng demokrasya sa kanyang paninindigan laban sa korupsyon ng Department of Public Works and Highways at laban sa panghihimasok ng bansang China sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, pagkalat niyo po yan para makarating po sa kanyang mga alipores na tayo po ay sumusuporta kay Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas sapagkat hindi ko maating na siya ipapagsakin. Ipapagtanggol ko si Bongbong pag sa kanyang pagpapabagsak. Ang susunod na Pangulo, ipapalit na Pangulo ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte na nagsasabing pag siya may nangyari sa kanya, ipapapatay niya, meron na siyang kinausap. Vice President of the Republic of the Philippines umaamin na nakikipag-usap sa mamamatay tao at pinapapatay si Bongbong, kanyang asawa na si Lisa at ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Vice President of the Republic of the Philippines nagsasabi niyan at nagmumura pa publicly. Abay, kung meron dapat mawala sa mundong ito, abay, dapat mawala ay si Sara Duterte. Hamon ko lahat ng mga Duterte na magdemanda laban sa akin o awayin ako, lalaban ako, tatagpasin ko kayo. Sapagkat, sabi nga ni Bishop Martin Luther King, pagka meron isang krimen na nangyayari o ginawa sa iyong kaalaman at ikaw ay hindi kumibo, hindi nagprotesta, hindi ka nagalit, hindi ka gumawa ng hakbangin para yan ay may wasto para mong binindisyonan kasama ka sa krimen na yan. Therefore, lahat ng mga sumusuporta kay Duterte hanggang ngayon, po ay kaaway ng demokrasya, kaaway ng kawal ng demokrasya, kaaway ni Kawal ni Carbonell. At lahat kayo dapat lipunin. Ito, read my lips. I want Sara Duterte dead. E mas mabuti pang siya mamatay sa pag-isay Duterte. Susuportahan ko na lamang kung sino ang magsasagawa niyan sapagkat ang pagpatay sa isang masamang tao, bagamat bawal sa batas, ay isang patriotic duty. Therefore, anyone who can bring down any Dutertes is doing a patriotic duty, therefore deserving of the help and support of Kawal ni Carbonell, ang kawal ng demokrasya. Yan po ang ating pong paninindigan na paninindigan natin sa araw na ito at sa marami pang bukas. Ako po ang kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!